lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Purihin ang Diyos. Tunay ngang tuloy-tuloy ang paglipas po ng mga araw, subalit hindi kinakailangang mangamba, hindi dapat mag-alala, at lalong-lalong hindi dapat matakot. Dahil tunay nga ang layunin ng Diyos sa buhay natin ay pagpalain po tayo araw-araw. Kaya itong araw nito, hayaan niyong muling makapagbahagi po ang inyong lingkod ng aralin mula po sa salita ng Diyos. Kaya mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao at hanggang sa naabot ng broadcast na ito, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At hayaan nyo nga po na simulan po natin ito na po sa pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, marami pong salamat, Panginoon, na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Diyos, at alam po namin itong araw na ito, may maganda kang layunin, Panginoon, na ibabahagi sa amin sa pamamagitan ng mensahe na amin pong ihahalawin, Panginoon, mula po sa iyong salita. Kaya pagpalain niyo po, Diyos, ang pagbabahagi nito at tuloy ang bawat isa sa amin, Lord, ay magkaroon ng mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinatag na pananampalataya at buhay Kristiyano sa pagkakaroon ng aral na ito. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. So, aking pong talatang ibabahagi sa inyo ay sa aklat po ng Isaiah chapter 41 verse 10. Sa New Living Translation, ganito po ang sinasabi, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God." Praise the Lord. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Yan pong sinasabi po sa wikang Ingles at sa atin naman po. Ngunit ito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sapagkat ako'y kasama ninyo, huwag kayong hinayang. Sapagkat ako'y iyong Diyos, ako'y magpapalakas sa iyo. Very personal po, no? At magpapalakas ng iyong kamay at magpapalakas ng iyong tuhod. Yan naman pong sinasabi po sa ating sariling wika. Tuloy nga po, nakita ko sa Bibliang ito, kung gaano tayo nais ng Diyos na makitang mananagumpay. Na po? Wala pong anak ng Diyos o walang naging tapat sa Diyos ang pinabayaan niya. At dito po sa talatang ito, narito po ang lahat ng paalala niya sa atin upang tayo po ay matutong lubos na magtiwala sa Kanya. Kaya nga po, ang hamon po, ang challenge po dito sa talatang ito na nakita ko is if we will embrace the journey. O tatanggapin ba natin yung paglalakbay? For this year, 2025, pumasok na naman po tayo sa panibagong taon. At marahil po, lahat sa atin ay nakapag-set na ng goal. Meron tayong mga gustong ma-achieve, no, sa taong ito at mangyari sa ating buhay. At dyan po, nais tayong turuan ng Panginoon upang magkaroon tayo ng wisdom talaga na hindi sasablay. No po? Sabi nga nila, hindi magpe-fail, kundi ito po ay magtatagumpay. Kaya ang buhay po ay punong-puno ng hamon, ano, at pagsubok. Totoo po yan. Talagang kasama po tayo dyan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, matatanggap natin ang paglalakbay na ito. So this 2025, yung challenge po, tanggapin po natin na sa taong ito, talagang magpasama tayo sa Panginoon. Ano po? At maging bukas tayo sa kung ano ang mga instruction niya, anong nais niyang gawin natin, at matuto tayong sumunod. At isa pa sa sinabi niya sa verse, ito po napakahalaga no? Talagang ang kaaway, itong yung isang kasangkapan o isang sandata na ginagamit niya sa atin, yung takot. Kaya sabi po dito ng Panginoon, huwag kang matakot. Ano po, dahil minsan yung emosyon natin talagang natatangay ng takot kapag alam natin na tayo nangangamba, nag-aalinlangan. Ako po, kasunod na niyan ay talagang paatrasin ka na. No? Sa dapat na tagumpay ka na sana, ay umayaw ka pa. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos ay huwag kang matakot. Kahit magpakatibay ka, sabi rin po sa salita po. Sabi niya, ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, ang nagbibigay ng lakas sa ating mga kamay at tuhod. Yun naman po pala. No po? Itong mga kamay na ito ay talagang pinagpala ng Diyos at anumang hawakan daw nito ay pagpapalain niya. At gayon din ang ating tuhod. No po, kaya ako po, natutunan ko po talaga sa ating mga leaders na kapag yung mga pao ayaw kong sumunod, inuutosan ko Sa pangalan ni Jesus, ikaw pa, lumakad ka. Pupunta ka doon sa nais ng Diyos na puntahan.
upang sa gayon ay maranasan mong kakaibang presensya ng Diyos. Dahil sa lugar na nais ng Diyos puntahan natin, may pagpapala doon, mga kapatid, at katiyakan, no, na ang Diyos talaga, mararanasan mo yung buong pag-iingat niya sa iyong buhay, at kung ano man yung mga plano mo, ganda po nga po yung laging prayer po ni Bishop, no, po, na hindi mo, ipapakita niya sa iyo yung mga bagay na maaring mangyari sa hinaharap. At yan po, sinabi ng salita ng Diyos, na gawain ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya yan po, nais ng Panginoon, ano, na patuloy nating panghawakan mula sa mga talatang ito, magtiwala sa Kanya. Kaya nga, minsan may mga katanungan po tayo, anong pagsubok na yung anong mga pagsubok ba na hinaharap mo sa iyong buhay? Talagang alam ng Diyos. No po? Because He is an omniscient God. Alam niya kung ano lahat ng mga pinagdaraanan natin. No, at kung meron mang unang nag-iisip ng solusyon at naisip na niya ang solusyon, walang iba kundi siya. Kaya mahalaga lang po talagang magtiwala tayo, sumunod. No? Yan po ang hilingin natin sa Panginoon. Okay, so, kaya, at isa pa, paano mo ba tinatanggap ang pagsubok? Masisiraan ka na lang ba ng loob? Punta ka na lang ba sa isang sulok? Magmumukmuk ka na lang ba? Ay, hindi po. Tanggapin po natin yan, ano? At sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Kaya dapat talaga mahalaga, fellowship. Ito po, yung apat na bagay na laging pinapaalala sa akin ng Panginoon, yung word, yung prayer, yung fellowship, at yung witnessing. Lagi mong ibahagi sa iba ang kalakasan ng Diyos. At dahil dito makikita po natin ang kabutihan niya. Kaya patuloy po tayong mag-intensify ng ating mga panalangin. Magdasal, humingi tayo ng lakas sa Diyos. Walang bagay na i-withhold si Lord sa buhay natin. Basta't alam niyang ang hinihingi natin ay ayon sa kanyang kalooban. So maaari ka rin naman mag-share, no? Sa member ng iyong pamilya, kung ano yung mga pinagdaraanan sa mga kapatiran sa church, no? Sa yung mga leaders, pwede mong ibahagi ang nila. Huwag mong sarilinin, kapatid. Dahil tayo po ay ginawa ng Diyos bilang isang katawan at dapat magpanalanginan, magtulungan, magmahalan. Ayan po yung one another laws, no, na tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya gawin po natin yan, ano po? At magpakatibay, no? At magpakatibay tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Mahalaga po yan. Ano po? Talagang titibay tayo. Kaya salamat sa Diyos at mayroong mga platform na katulad po nito na binibigyan niya tayo ng mga insight na po sa spiritual nuggets, ika nga, para tayo po ay magkaroon ng mga spiritual vitamins, lumakas tayo patuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang paglalakbay ng buhay ay puno ng mga hamon. Given na po yan. Puno po ng hamon. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, diyan po tayo mag-overcome talaga eh. Matatanggap natin ang paglalakbay na ito. So ano man ang hamon na dumating sa atin ngayong taong to, sinisigurado, tinitiyak po ng salita ng Diyos na nandun na siya. Nauna na siya. No? He will go before us. No po? And He is after us. No? Talagang nandun, sinusundan niya tayo para hindi paalalahanan tayo. At hindi tayo maligaw ng kung saan na maaari nating ikapahamak. Kaya sa araw na ito, hayaan niyo pong manalangin po tayo. Ano po? Patuloy nating hilingin, tulungan tayo ng Panginoon. Ma-embrace natin yung challenge. Okay? At sa pamamagitan nito, masaksihan natin, no, ang salita ng Diyos na nag-activate sa ating mga buhay. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Ama, sa araw na ito na kami muling pinaalalahanan mo, Panginoon, ng iyong salita sa aklat ng Isaiah. Hindi kami dapat matakot o mangamba, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan, lahat ng karunungan, at lahat ng lugar ay maari siyang matagpuan. Kaya nga po sa araw na ito, dito po sa aming maiksing pagbabahagi dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala, pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig. Hayaan niyo pong, Lord, kung ano man yung mga challenges ngayon, Panginoon, ma-embrace namin yung journey. Walang maiiwan, walang magpapahinga. Lahat po kami, Panginoon, ay gagawa, Panginoon, kikilos, Lord, dahil alam po namin, pagkasama ka namin, Lord, mapagtatagumpayan namin ang lahat ng bagay. Kaya, Lord, pagpalain niyo po, hallelujah, ang bawat isa ng bukas na kalangitan sa araw na ito at maging matalinong isip, matalinong puso, Panginoon, upang magpasya sa anumang gagawin po namin. Kaya Lord, we thank you, we honor you, and we bless you, O God. At sa iyo namin binabalik ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ang lahat
ng mga nagtagumpay na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Amen. At maraming pong salamat sa inyong pakikinig. God bless po. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Shalom!